Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Muling yumanig ang buhay ni Gabo nang muling magkasakit ang kanyang ama na si Mang Rudy. Lubos siyang nabagabag, kaya't desperado siyang lumapit kay Papsi at nagmakaawa para sa isa pang misyon. Nangako siyang hindi na siya mabibigo. Inutusan siya ni Papsi na agad na alisin si Mr. Chan, katulad ng utos ni Tatang na pabagsakin si Victor Safra. Sinimulan ni Gabo ang pagpaplano kung paano niya maisa sa katuparan ang misyon. Samantala, nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Ricardo at Mariano. Pinilit ni Mariano na palayain ni Ricardo ang anak niyang si Victor. Ngunit ipinaliwanag ni Ricardo na hindi niya kontrolado ang mga desisyon ng anak niyang si Samantha. Tinuligsa siya ni Mariano, sinabing kahit nasa mababang posisyon ay hindi niya kayang kumbinsihin ang sariling anak. Nagalit si Ricardo sa insulto at pinalaan si Mariano na huwag maliitin ang kanyang anak. Umalis siya ng galit, nag-aalala na baka nasa panganib si Samantha dahil hindi ordinaryong organisasyon ang Safra Group. Nagpasya si Ricardo na hikayatin si Max na humanap ng paraan upang palayain si Victor. Alam niyang iba ang layunin ni Samantha, kaya't bilang ama, gagawin niya ang lahat upang protektahan ang pamilya. Sa kabilang banda, tila hindi maiiwasan ang pagkikita ni Gabo at Samantha. Nagkaisa silang lumaban sa mga kaaway at protektahan si Mr. Chan. Ngunit hindi alam ni Gabo ang tunay na pakay ni Samantha. Nais niyang siya mismo ang makadakip kay Mr. Chan. Lalong gumulo ang kwento, nagpatuloy si Gabo sa kanyang misyon, lihim na nagplano si Samantha at nagtalo sina Ricardo at Mariano para sa kanilang mga anak. Lahat ay patungo sa banggaan ng katotohanan, kapangyarihan at paghihigante. Malaki ang posibilidad na alam na ni Mr. Chan ang lahat. Naging desperado si Samantha na agad siyang madakip. Ngunit hawak na ni Gabo ang attaché case na puno ng gold bars. Dahil dito, nagkasundo sina Samantha at Gabo na si Gabo ang dapat magtapos ng misyon. Para kay Gabo, wala nang halaga ang Safra o sinuman. Ang tanging layunin niya ay matapos ang misyon sapagkat nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang ama sa ospital. Natapos ni Gabo ang misyon at bumalik kay Papsi. Ngunit ang tanong, huli na ba ang lahat? Nakuha niya ang pera, ngunit maaari rin niyang marinig ang masamang balita tungkol kay Aling Betchay. Dahil sa kalagayan ni Mang Rudy, muling naharap si Gabo sa mabigat na laban. Sa ICU, nakita niyang muling inatake ng karamdaman ang kanyang ama. Kritikal ang kondisyon ni Rudy. Bumigay si Betchay sa luha at nagmakaawa kay Gabo. Sinabing kahit ipagbili niya ang sarili ay hindi sapat para sa gastos ng operasyon. Nangako si Gabo na babalik siya na may dalang pera. Lumapit siya kay Tatang at humiling ng isa pang misyon. Ipinaliwanag na desperado siyang kailangan ng pera para sa operasyon ng kanyang ama. Hindi siya tinanggihan ni Tatang. Ngunit tinuligsa siya ni Uwak at Lawin, naniniwalang nabigo siya sa unang misyon dahil hindi nadakip si Victor Safra. Lalong kumumplikado ang lahat. Desperado si Gabo na mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Si Samantha ay patuloy na nagnais na madakip si Mr. Chan at si Tatang ay nagbigay kay Gabo ng bagong misyon. Ang bawat karakter ay sabay-sabay na humuhubog sa kapalaran ng isa't isa. Sinabihan ni Tatang si Gabo na marami pang misyon ang naghihintay. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga gold bars na hawak ni Mr. Chan. Inutusan siyang agad na alisin si Mr. Chan. Patay man o buhay, dapat mailibing ang kanyang katawan. Agad na kumilo si Gabo. Nasa kanyang mga kamay na ang ikalawang misyon at nangakong hindi na siya mabibigo sapagkat nakasalalay dito
ang buhay ng kanyang ama. Maghapon siyang nagbantay sa tundo at sa jewelry shop ni Mr. Chan. Kinagabihan, nakita niyang lumabas si Mr. Chan kasama ang kanyang mga tauhan. Dala ang attaché case na puno ng gold bars. Palihim na sumunod si Gabo gamit ang kanyang motorsiklo. Umaasa siyang magtatagumpay siya ngayon. Nang huminto ang kotse ni Mr. Chan, nagmasid si Gabo mula sa malayo. Pumasok si Mr. Chan sa isang bar at tahimik na sumingit si Gabo sa likod. Walang nakapansin sa kanya. Maingat siyang gumalaw sa loob, hinahanap ang kanyang target. Nakita niyang abala si Mr. Chan sa isang transaksyon. Naghintay si Gabo ng tamang sandali upang tahimik na alisin siya. Ngunit biglang naputol ang kanyang misyon. Dumating si Lucas, kapatid ni Victor. Layunin ni Lucas na patayin si Chan sapagkat natatakot siyang kapag nahuli ito ng CIA, mabubunyag ang lahat ng lihim at madadamay ang pangalan ng Safra sa iskandalo. Ito ang pinakamalaking pangamba ni Mariano at ng kanyang asawa, lalo na't nasa tuktok sila ng negosyo at iginagalang sa lipunan. Lalong gumulo ang kwento, desperado si Gabo na mailigtas ang buhay ng kanyang ama. Nagnanais si Samantha na madakip si Mr. Chan at nagplano si Lucas ng pagpatay upang protektahan ang mga lihim mula sa CIA. Hindi pumayag si Lucas na masayang ang pagkakataon, determinado siyang tapusin si Mr. Chan. Ngunit hindi niya alam, naroon din ang grupo ni Samantha na may parehong target. Sigurado si Samantha na kailangan niyang madakip si Mr. Chan ng buhay sapagkat hawak nito ang mga lihim ng Safra. Ito lamang ang paraan upang patunayan na sindikato ang Safra, hindi basta negosyante, gaya ng palaging sinasabi ng kanyang ama na si Ricardo. Para sa matibay na ebidensya, mahalagang buhay na mahuli si Mr. Chan. Lalong kumumplikado ang sitwasyon nang naroon din si Gabo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at nagulat si Samantha na makita siya. Naisip niya, sino ba talaga si Gabo? Kaibigan o kaaway? Ano ang tunay niyang layunin sa likod ni na Victor at Mr. Chan? Dahil sa hinala, iniwan ni Samantha si Chan at hinabol si Gabo. Determinado siyang tuklasin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakawala si Gabo mula kay Samantha, dala ang attaché case na nais ni Tatang. Ngunit bago niya matapos si Mr. Chan, binaril siya ni Lucas hanggang mamatay. Nasaksihan ni Gabo ang lahat. Sinubukan ni Samantha na iligtas si Mr. Chan, ngunit huli na, pinatay na siya ni Lucas. Mabilis na naglaho si Lucas na parang usok. Tumakas din si Gabo, tiyak na wala na si Mr. Chan. Bumalik si Gabo kay Tatang at iniulat na tapos na si Mr. Chan. Humingi siya ng pera, ngunit humiling si Tatang ng ebidensya. Ipinaliwanag ni Gabo na makikita ito sa telebisyon sapagkat tiyak na lalabas sa balita ang pagkamatay ni Mr. Chan. Patunay iyon na mas malaking sindikato ang nasa likod. Pagkatapos, bumalik si Gabo sa ospital upang makita ang kanyang ama. Ngunit doon niya hinarap ang nakakasirang balita. Pumanaw na si Mang Rudy. Lalong lumalim ang kwento, wasak si Gabo sa pagkamatay ng kanyang ama. Nabigo si Samantha na iligtas si Mr. Chan at nagtagumpay si Lucas sa kanyang plano. Lahat ay patungo na sa mas matinding tunggalian. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.